na walang nagtitiwala sa iyo ang mabibigo. Kaya ngayon pa lamang, inaangkin na namin ang katugunan sa aming mga panalangin, ang kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman, ang kalakasan sa lahat ng mga pinangiginaan, at ang pagpapalang pinansyal na kailangan namin sa araw-araw. Pinasasalamatan ka po namin sa mga sandali na nagdaan na di mo kami pinabayaan at muli kaming umaasa na kami ay higit mong pagyayamanin. Pagpalain mo rin po ang aming minamahal na Congressman Rene Velarde sa kanyang pagbasa at paghahanda sa mensaheng nagpapagaling, at higit sa lahat, pagpalain po ninyo ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, kasamang kanyang may bahay, Sister Belen, at mga anak at mga apo, at kaming lahat, Panginoon, natatanggap ng mabuting balita. Ito, Panginoon, ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon.
Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from James, chapter 4, verses 1 to 17. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something, but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely? But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Brothers, do not slander one another. Anyone who speaks against his brother or judges him speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast and brag. All such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan, mga taksil,
Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Spiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng mga kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamigati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o umahatol sa kanyang kapatid ay namumula at umahatol sa kautusan. At ang hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory.
purihin natin na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to James chapter 4, verses 13 to 17. Now, listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend the year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabing, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang usok, sandaling lumilitaw at pagdako'y nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito. O iyon. Ngunit, kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyon. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. May isang estudyanteng ngongo. Kawawa naman. Mahirap maging ngongo pag estudyante ka. Kasi karamihan ng grade mo, makukuha mo sa recitation. Alam niyo ba kung ano recitation? Ilan sa inyo pumunta sa eskwela, nag-aaral sa eskwela, taas ng kamay? Aba, konti lang pala. Mahirap kumuha ng grade sa recitation, lalo na nung panahon ko, dahil 40 kami sa isang section. Nag-aagaw-agawan pa. Pag may tanong ang teacher, lahat kayo sabay-sabay magtaas ng kamay. Tapos pipili lang ang teacher ng isa. So, paano kung ngongo ka pa? Diba? Siyempre, mahihain ng mga ngongo. Hindi na sila magre-recite, diba? Kaso nga yung ngongo, nakakita ng opportunity. May tinanong yung teacher, class, give me a color that begins with the letter M. Taas sila ng kamay. Marami, lahat sila. Tapos, nagbigay yung isa, sagot. Ang sinabi, maroon. Sabi ng teacher, very good. Give me another color that begins with the letter M. Wala nang nagtaas ng kamay. Alam niyo kung bakit? Wala nang makaisip kung ano pa ang kulay na nag-uumpisa sa letter M. Kaya yung ngongo na lang nagtaas ng kamay. Sabi ng teacher, o ngongo, give me another color that begins with the letter M. Ma'am, blue, black, brown, violet.
Yeah. Sabi ng teacher, magaling, malakmakan tayo. Eh, hindi pa natuwa yung teacher. Kayo, alam niyo ba kung ano ang omen? Ano ang omen sa Tagalog? Pangitain? Tama ba, pangitain? Tinanong niya yung ngongo, what is the opposite of omen? Mahirap yan. Kahit yung mga ibang estudyante, hindi tataas ng kamay. Ang sinabi ng ngongo, ngot. Ha? Why is ngot the opposite of omen? Ma'am, ngot, omen lang, ngot, omen. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At makinig tayo sa ating punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. Taas sa inyong mga prayer request at lahat ng inyong dadaladahan, lahat ng inyong suliranin, itaas din natin sa Panginoon. At tayo'y lumapit sa Kanya. Sabi sa ating napakinggan, come near to God and He will come near to you. Lumapit tayo sa Kanya at lalapit sa atin ang Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, Ikaw ang Diyos na madaling lapitan ng mga taong makasalanan, ng mga taong walang iniisip kundi ang kanilang sarili. Ikaw ang Diyos na nagpakilala sa amin sa pamagitan ng ganitong gawain. Ang Diyos na nagpapagaling sa may karamdaman. Ang Diyos na tumutugon sa lahat ng may pangangailangan. Ngayong gabi, kami po ay lumalapit at buong pusong nagpapakumbaba na kami ay patawarin sa aming mga kasalanan at pagalingin sa lahat ng anumang karamdaman sa aming katawan at bigyan kami ng bagong buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, babae yung mga hawak kamay. At muling itaas ang kamay at magpuri sa Diyos na tapat at dakila. Lakasan nyo pa. Okay. Sa bilang kong 3, sasabihin nyo ang salitang PBA, PBA, PBA. Ulitin nyo nga. Anong ibig sabihin ng PBA? Philippine Basketball Association. 1, 2, 3. Okay, purihin ang Panginoon.
Kanina, habang nag-homilya po ang ating pare, hindi ko alam na ang Ebanghelyo ngayon, makakaupo na yung gustong umupo. Matagal-tagal pa itong aking kwento. Ang Ebanghelyo kanina ay ano? Pagbabagong anyo. PBA means pagbabagong anyo. Iyan ang ating kailangan ngayong kaarawan ng Kwaresma. Ang panahon ng Kwaresma ay pagbabagong anyo. Pagbabago ng puso, pagbabago ng nguso, pagbabago ng paningin, pagbabago ng kilos, pagbabago ng pakikitungo, sapagkat nasusulat, maliban na ang tao ay magbago, hindi sila paghaharian ng Diyos. Sa English, change. Change. Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Amen ba? Bato sa langit ang tatamaan ng kwento ko, sa akin ay huwag magagalit. Amen ba? Una, sa lahat ng mga nakarating sa Santa Rosa, Laguna kagabi, kahapon, huwag niyong sisisihin si Brother Mike bakit hindi ako nakarating doon. Alam niyo kung bakit? Madalas kinukwento ko sa inyo ang bahagi ng mga katawan. Bawat tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen ba? Pare-parehas ang tingin ng Diyos sa bawat bahagi. Yung mata, hindi ping magmayabang. Isang araw, nag-usap-usap ang buong katawan. Ang sabi ng mata, ako ang mas mahalaga, sapagkat kung wala ako, wala kayong makikita. Ang sabi naman ng tainga, ako yata ang mas mahalaga, sapagkat kung wala ako, wala kayong maririnig. Ang sabi naman ng ilong, ako yata ang mas mahalaga, sapagkat kung wala ako, wala kayong mahihinga, wala kayong maamoy. So isa silang nagyabang. Pagkatapos, nagsalita yung puwet. Ang sabi ng puwet, ako yata ang mahalaga. Ang sabi ng mata, ng ilong, ng tainga, huwag kang maingay dyan. Kaya ka namin tinatago sapagkat nakakahiya ka. Kaya huwag kang maingay dyan. Huwag kang may kasali sa amin. Ang sabi ng puwet, ganun ba? Wala akong halaga. Ang ginawa ng puwet, nagsara. Nagingungo. So ngayon, 1 linggo na, hindi pa nagbubukas yung puwet. Ano nangyari? Napunuan tiyan. So nagluluha ng mata, nabibingin ang tainga, lahat may reklamo na, ano bang nangyayari sa atin? Napopweso na ang buong katawan. Ang sabi ng isa, ang sabi ng tiyan, wala na akong magawa, wala na akong paglagyan. Sapagkat ikaw nguso, pasok ng pagkain. Matigas na ako, wala akong panlabasan sapagkat si puwet nakasara. O kausapin na niya natin ang puwet, mahalaga na siya. Siya na ang mahalaga. So sabi ng puwet,
No pwede. Bakit ko ikininto yan? Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa ating tinunghayan na aral, huwag magsasabi ang sino man sa inyo na ako ngayon ay sa isang taon pupunta ng Canada, pupunta ng Amerika, pupunta ng Australia, at mangangalakal at magpapayaman doon. Ang sabi ng Diyos, huwag niyong sasabihin yon sapagkat yan ay isang kayabangan. Bakit? Hindi mo alam kung bukas ay naririyang ka pa. Sapagkat ang buhay ng tao ay tulad ng isang hamog. Sikat na sikat sa umaga, ang hamog kumikinang. Di ba? Napupuna mo. Pero pagkaraan ng isang saglit, wala na. Bakit? Sumingaw na. Nawala na. Ganyan ang buhay ng tao. Maikli lang. Kaya wala tayong dapat ipagyabang. Ang dapat daw sabihin natin, kung luluobin ng Panginoon, ito ang gagawin ko bukas kung buhay pa ako. Narinig nyo kanina yon, diba? Kung luluobin ng Panginoon. Kung luluobin ng Panginoon, niloob ng Panginoon na ako ngayon ay naririto sa inyong harapan. Kaya hindi po ako nakarating ng Laguna kahapon. Pambihira po, pag ako nang akong darating po ako. Kaya lang, pagkatapos ng ating gawain nung Martes, kumain ako ng marami. Napuno ang aking tiyan. Ayaw bumukas ng aking puwet. Siguro nagalit na, at ayaw naling kumilos ng aking tiyan. In other words, yung system ng aking, digestive system ng aking bituka ay ayaw ng kumilos. So magdamag ako nung Martes na gabi nang hindi makatulog hanggat halos hindi na ako makahinga. At nung ako'y hindi na makahinga, humihilik pa si Sister Belen. Ayaw ko siyang gisingin sapagkat ayaw ko siyang maistorbo at ayaw ko siyang mag-alala kung ano ang aking nararamdaman. Ang winika ko na lang ay ganito, Lord, forgive me. Lord, help me. Nang masabi ko yon, bigla kung may kumakain sa inyo dyan, excuse me ha, bigla po kong sumuka. Yung napakalakas, nagising si Sister Belen, sapagkat akala niya, yung gripo namin ay biglang bumukas. Ganong kalakas. At nilabas ko yung aking kinain na mga gulay na hindi pa nadadigest. Tingnan nyo ang kabutihan ng Panginoon. At tingnan nyo ang buhay. Walang nakatitiyak sa kinabukasan. Amen ba? Subalit, salamat sa ating Diyos. Tama pala ang ating natututuhan dito. Sa gitna ng agaw buhay, wala kang isisigaw kundi, Lord, help me. Isigaw nyo, Lord, help me. So, sa ganong kalagayan, tinawagan namin yung aming anak na doktor. Sabi ni Sister Belen, tumawag ka sa kaibigan mong doktor. Ang daddy mo ay kanina pa nagsusuka. Ang ginawa na ng misis ko, hinahaplos yung aking likod. Sa ganong haplos niya, gumana ang aking pakiramdam.
Iyon ang haplos ng pag-ibig. Iyon ang haplos ng Diyos na ating minamahal. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang problema, yung doktor na nakakaalam sa problema sa bituka, ay hapon pa namin mapupuntahan. So, naghintay kami ng maghapon. Bago mag-alas 5, nandoon na kami. Mabuti naman, yung aming doktor, kaibigan ng aking anak, kami ang inuna. So, hinipo-hipo niya ang tiyan ko. Sabi niya, parang bato ito. Sa tigas. In other words, pinakinggan niya, yung sistema ng digestive system ng aking tiyan ay hindi na makakilos. Bakit? Punong-puno ng pagkain. Ang sabi ng aking misis, kaya malaki na ang tiyan mo, kaya pala ang tigas-tigas ng tiyan mo. Kaya ngayon on diet ako. So ang ginawa ng doktor, hindi na ako pinalabas ng hospital. Kaya sabi ko kay kay Rene, kayo na ang bahala sa Santa Rosa, Laguna. Huwag nyo lang sasabihin kung saan ako para hindi sila mag-alala. So, brothers and sisters, ganito po ang sabi sa akin ng doktor. Brother Mike, hindi ka na bata. Nagbabata-bataan ka lang. 80 ka na. Dapat dahan-dahan ka na lang. Kung ikaw magsalita, dapat 5 minuto na lang. At saka huwag ka na niyang pupunta sa malalayo. Bakit? Ano anyang ginagawa ng mga taga-El Shaddai na tinuturuan ng Panginoon na nakikinig sa iyo? Sila na dapat ang maghatid ng mabuting balita sa bawat sulok ng daigdig. Nakikinig ba kayo? So, hindi na ako dapat mangampanya pa para sa buhay. Lahat tayo sa gawaing ito ay binigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya ng Panginoon. Ito ang tandaan nyo. Sabi sa verse 17, ang sino man nakakaalam ng dapat niyang gawin na mabuti at hindi niya ginawa, ay nagkakasala. Natandaan niyon? Ang sino man nakakaalam ng dapat niyang gawin na hindi niya ginawa, ay nagkakasala sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tama-tama naman kanina, pagbabagong anyo ang Ebanghelyo. Ito ang kailangan natin sa panahon ng Kwaresma, pagbabago. Sapagkat maliban na tayo ay magbago, unang tungkulin ng mga taong tinulungan ng Diyos ay bahagi ang tulong na ibinigay sa kanilang Panginoon. Tungkulin natin na kayan ang tao palapit sa Diyos nating sinasamba. Tungkulin ng bawat isang tinulungan ng Diyos na tumulong sa gawain ito. Amen ba? Turuan ang tao na piliin ang buhay ang pipiliin. So, babahagi ko lang sa inyo ang kahalagahan ng buhay. Ngayong panahon naman ng pamimili. Amen ba? Marami nagtatanong, ano ba ang nagagawa ng buhay party list? Alam mo, ang natutuhan ko at tinuturo ko sa lahat at tinuro sa atin ng Panginoon, ang nagagawa ng kanang kamay
huwag nang ipamalita ng kaliwang kamay. Amen ba? So yan ang ating sinusunod sapagkat iyon ang bili ng Panginoon. Huwag na nating ipagyabang yung ating nagagawa. Kung tungkol sa buhay, party list, marami po nagagawa niyan na hindi lang nalalathala sapagkat pinagbawal ko sa ating mga kinatawan sa Kongreso na wag nang sasabihin sa dyaryo na ginawa ko ito. Ang tungkulin ng buhay party list ay pangalagaan ang buhay ng bawat sanggol na isinisilang hanggang sila ay bawian ng buhay. Amen ba? Marami ngayon ang kaaway ng buhay. Pero ang bilin ng Diyos, gusto mo humaba ang buhay mo? Gusto mo magtagal ang angkan mo sa balat ng lupa? Gusto mong pagpalain ka araw-araw ng Diyos? Piliin mo buhay. Piliin mo buhay. Amen ba? Alam kong mayroon kayong kaibigan, kakilala, sapagkat marami nang nagtayo ng party list ngayon. No? Saan kayo? Anong pipiliin nyo? Anong number? Buhay, hayaang yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Italuyod natin buhay. Hayaang yumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Italuyod natin buhay. Sa bigyan buhay. Sa Isaya buhay. Sa Rizal, sigaw, buhay! Iboto natin number 87, buhay! Buhay! Hayaang lumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Italuyod natin buhay. Hayaang lumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Italuyod natin buhay. Sa Mindanao buhay. Sa Isaya buhay. Sa Rizal, isigaw, buhay! Iboto natin number 87, buhay! Buhay! Hayaang lumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Italuyod natin buhay. Hayaang lumabong buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Italuyod natin buhay. Sa Mindanao buhay. Sa Bisaya sa Amen! Sa Amen! Sigaw! Buhay! Iboto natin number 87, buhay! Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay nyo. Sa bilang kong tatlo, yung kagayang tatlong ulit, sabihin nyo, buhay, buhay, buhay. Sa pangatlo, sasabihin nyo ang number. Anong number ng buhay? 87. Passing mark yan, ha? Isa, dalawa, tatlo. Okay, you may be seated, sapagkat ako kanina may kumukuha sa akin ng blood pressure. Ang blood pressure ko kanina, ang unang kuha niya, 180/90. So nag-alala siya. Kasi ang billing ko, sa mga nag-duty sa akin, na mga katulong nating disciple,
pag may gawain, kahit sino, wag nyo na sa akin papapasukin para hindi ako magka-problema, para hindi tumaas ang blood pressure ko. Pero mayroon pa rin nakiusap at yung disciple on duty, nakiusap din sa akin. So, siyempre, ako naman, minsan nagagalit. Minsan lang. So, nag-alala yung nurse na kumuha sa akin. Anong gagawin natin, Kako? Huwag kang mabahala. Mamaya yan, bababa na yan. Sapagkat ako'y magsasalita ngayon. Babahagi ko ang aking karanasan. Ngayon, magbabahagi lang ako ng aking karanasan. Binahagi ko na sa inyo. So, ang sabi sa aking doktor, huwag ka nang lumabas. Hayaan mo na sila doon sa Laguna. Hindi ka na bata. Nagbabata-bataan ka lang. So, anyway, ang ginawa sa akin kagabi, nilabatiba. Nilinis yung aking buong tiyan para gumalaw, para lumuwag at makagalaw uli. At pagkatapos sabi niya, silipin na natin ano ang cause ng pagbara. Pero tingnan nyo ha, God is perfect. Walang ginawa ang Diyos na kulang. Yung pagsuka ay mechanism pa yon na automatic na pag hindi na nagbukas ang puwet, ilalabas mo sa nguso para lumuwag yung paghinga mo. Ang problema lang sa pagsusuka, pag nagsusuka ka, pumunta ka na sa doktor para mabigyan ka ng swero. Otherwise, madi-dehydrate ka. So, yun ang ginawa sa akin. Kaya habang nakikinig ako sa nangyayari sa Laguna, hindi alam ng mga taga-Laguna kung bakit wala ako doon. So, marami naghahanap siyempre doon. Nung wala na ako, nanlambot yung iba. Habang ako naman ay nilalabatiba, pinainom ng panglinis ng tiyan, hindi simple ako makatulog. Mamaya-maya, pupunta sa banyo. Ang ginawa ko na lang, Sister Belen, may pinanonood na isang kwento. Isang ama, coach ng kanyang 2 anak na babae. Ito po ay sa India nang galing, nangyari. Ang ibig ng tatay nila, maging number 1 ang kanyang mga anak sa wrestling. Babae, wrestling ang tinuro. Ang sabi ng nanay, paano mapapangasawa yan? Tinuturuan mo ng wrestling. Sapagkat sa India, ang babae para lang manganak. Ang tungkulin ng babae para lang manganak. Pero ibig ng tatay, naturuan ng iba ang kanyang mga anak. Maging number 1. Pag hindi sumunod ang anak, pinuputol ang buhok. Ginugupit. Mahalaga sa babae yung mahabang buhok. Bilang pagdisiplina, ginagawa niya yon. So, sa mga palaro, ang nakakalaban ng kanyang mga anak, natatalo. Sapagkat sinusunod ang ibig ng kanilang tatay ay maging number 1 sila. So ngayon, nang malakas na yung isang panganay, gusto nang sumali sa national o international. Sa international, may sariling coach. Kaya lang coach ng India, ang pangarap lang ay silver. In other words, pangalawa, silver. Pero ang pangarap ng tatay,
gold. Number 1. Ito ang ating pangarap ngayon sa buhay. Number 1. Natitingnan nyo yon? Tungkulin ng bawat tinawag ng Panginoon sa gawain ito na gawing number 1 uli ang buhay. Buhay party list. Number 87. Kaya sabihin nyo dun sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapatid na may sariling party list, pasensya na po kayo. Kasama ko sa pinili ko buhay. Sapagkat iyan ang pangako ng Diyos. Pag pinili ko ang buhay, number 1 kami. Pag kami number 1, pakikinggan kami ng anumang pamahalaan. Bakit? Yun ang tanda ng pagkakaisa. Ang sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. Nakikilala ko ang aking mga tupa at ang aking mga tupa ay kilala ang aking tinig. Ang tanong ko ay, paano nakikilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa? Paano? Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng pagsunod. Sapagkat, sabi ng Panginoon, ang aking tupa ay kilala ang aking tinig. At kilala ko rin sila sapagkat sinusunod nila ang anumang ibig kong iutos sa kanila. Amen ba? So, habang kami nanonood ng kwentong yon, ng palabas na yon, nakita ko yung disiplina ng tatay. Coach din yung tatay. Kaya lang, nang lumaki na yung bata, gusto nang magsarili. Gusto nang sumama doon sa, siyempre, national team, may national coach. Kaya lang, yung pangarap ng national coach ay number 2 lang, server lang. So, ang tinuturo niya sa bata ay defensive. Hindi offensive. Defensive. Sa driving lang nangyayari yung defensive driving. Sa mga driver nga pala, ang isang cause ng ating mga traffic ay nasa driver. Kung susunod lang ang mga driver sa mga patakaran, hindi tayo magkakaroon mga traffic na yan. Kayo mga pumapasok dito sa Ambel, mag-ingat kayo dyan sa traffic signal dyan, sapagkat may camera po dyan. May nahuli na sa isang mga disciple natin. Pinadalhan ng notice, ang multa 3,000 pesos. Para matubos mo, para hindi ka alisan ang lisensya, 3,000 pesos. Kaya mag-ingat na kayo sa mga traffic signal. Walang pulis nga yan, pero may permanente dyan na nakakikita ng ginagawa ng mga driver at natatandaan yung plate number ng sasakyan. Natikita na kami. Kaya sabi ng misis ko, hanapin mo kung sino nagdadrive ng kutsing ito sa araw na ito. Siyang magbayad ng multa. Total, siya naman mawala ng lisensya. Huwag na kayo magturo-turuan. Sundin natin ang lahat ng patakaran ng pamahalaan sapagkat ang mga batas na ginawa ng pamahalaan ay sa ating ikabubuti. Amen ba? Sa Pangulong Duterte, marami po ang nagagalit, pero tama ang kanyang ginagawa. Tama ang kanyang ginagawa. Kung ako sa kanya, kulang pa nga yan. Tama lang. Kaya ginawa ang batas para ipatupad. Yung lalabag sa batas, may kaukulang parusa.
Kaya ang tungkulin natin, bawat manampalataya ang utos sa atin sa Biblia, ipanalangin nyo ang lahat na namumuno ng inyong pamahalaan para sila gabayan ng ating Diyos na ipatupad ng pantay-pantay ang mga batas na pinaiiral. Amen ba? So ganon. So nangyari, natalo sa isang kompetisyon yung panganay na bata na humiwalay sa tatay. Nag-aral doon sa coach na ang pangarap ay silver lang. Pero ang pangarap ng kanyang tatay, gold for India. Sapagkat niya ang second place, ang silver o bronze, nakakalimutan yan. Pero ang gold, mananatili. Ibig ba? Tasan yung kamay. Iyan ang ating pananampalataya. Hinahalin tulad sa isang ginto na pinararaan sa apoy. Para kuminang at maging kasilbi-silbi sa atin ang gintong yan. That is our faith. Our faith is being tested through fire to prove that it is genuine. Hindi huwad ang ating pananampalataya sapagkat ang ating Diyos ay hindi huwad ng Diyos. Isang totoong Diyos na pag may isang salita ang ating Diyos, pag sinabi niyang magaling ka na, gagaling ka. Amen ba? Pag ano mang sinabi ng Diyos at sinunod mo, may gantimpala kang tatanggapin sa ating Panginoon. Amen ba? So ngayon, gusto niya pakita nung bata na siya ay may natutuhan doon sa coach, national coach. So, sabi ng tatay, subukan mo sa akin. Sinubukan niya. Siyempre yung tatay niya matanda na. Siya bata pa. Pero natalo nga niya yung tatay niya sapagkat mahina na Diba? So lumabas na mas magaling yung kanyang coach na sinusundan. So, walang kibo lang yung tatay. Pero mayroon siyang aral na iniwan sa kanyang anak. Tatandaan mo niyo ito, anak, Hindi sa lahat na panahon naririyan ako sa tabi mo. Tatandaan mo lang ito, life is what you make it. Kahit lubog ka na, may pag-asa ka pang umahon sa buhay. Kahit 80 ka na, may pag-asa ka pang lumakas ang tuhod. Amen ba? So ngayon, nagkaroon na ng nagsisin, kasi natalo yung panganay sa isang competition. So tumawag sa tatay. Yung tatay naman ay kumikibo, umiiyak yung bata. Alam na ng tatay na natalo yung kanyang anak. Pero bilang tatay, may iniwan na aral. Kaya kayong mga anak, makinig kayo sa inyong mga magulang pag kayo ay pinangangaralan. Sapagkat iyan ang unang pangako, ang utos ng Diyos na igalang mo at bigyang karangalan ang iyong tatay at nanay. Iyan ang unang utos na may kalakip na pangako. Hahaba ang buhay mo sa balat ng lupa. Pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Amen ba? So, nagbagong isip yung bata. So, nakinig muli sa kanyang tatay. Anyway, ayaw naman yung national coach na makihalo yung tatay doon sa pagko-coaching sa mga atleta. So, pinagbawal sa kanya ang lumapit, kausapin ang kanyang anak.
Ang ginawa na lang, nung tatay, naupo doon sa gallery, sa competition. May sinyal, may sign siyang binibigay sa kanyang anak kung ano ang gagawin. So, lingid sa kaalaman ng national coach, hindi siyang sinusunod ng bata, kundi yung tatay. Sapagkat alam niyang yung tinuturo ng tatay niya sa kanyang sariling kapakanan. Amen? At saka ito ang sinabi ng tatay niya, our aim is to honor our country with a gold medal. Hindi silver medal. Don't aim for second place. Aim for the first place. There is no such thing as second place. God wants us to be number one always. You just follow the instruction. Sundan nyo ang instruction ng buhay. So, I learned a lesson from there. Yung mga tinuturo ko, nangyari sa akin. Doon ko rin nasubukan ang katapatan ng Diyos. Na ako'y hindi na makahinga, ang nasabi ko nan, Lord, help me. Nang masabi ko yon, biglang lumabas sa bibig ko yung nakakabara sa aking tiyan. Kaya ngayon, malinis na malinis ang aking tiyan. Nilabatiba ko kahapon. Kaya ako hindi nakarating sa Santa Rosa kahapon sapagkat ako ay nasa ospital. Anong ibig sabihin yan? Madalas tinatanong sa akin ng mga obispo, ng mga kaparian, ano mangyayari sa El Shaddai pag wala na si Brother Mike? Ang sagot ko na lamang, hindi ako nagtayo ng gawain ito. Ito ay gawain ng Diyos. Nasa kamay nyo. At ang sabi ko sa kanila, ako'y biniyayaan ng Diyos ng 3 anak na lalaki. Kaya sa isa ko silang pinagsasalita. At maliban doon, mayroon po akong 8 anak na lalaki, 8 apong lalaki. At 2 babae. In other words, God has prepared already the succession of this ministry. You listen to them. Pakinggan nyo sila. Ibang-ibang style nila. Pero kasama nila ang Diyos. Kaya kahit sino ang patayon ko sa inyo dito, mga bata o matanda na, ang mga disciple, preacher, pakinggan nyo sila. Sapagkat kasama nila ang Diyos. Huwag niyong titingnan ang kanilang buhay. Although hindi natin maihihiwala yon. Kailangan makita sa ating buhay si Kristo na ating sinasamba. Amen ba? Si Kristo ay isang mahabagin, isang matulungin, isang mababang loob, isang mahaba ang pasensya, isang hindi nagbabago ang pagmamahal niya kahit anuman ang kasalanang ginagawa natin. Diyos na naghihintay lagi sa atin na lumapit sa Kanya. There is one thing sa reading natin sa James chapter 4. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang isang taong mayabang. Wala tayong pwedeng ipagyabang sapagkat buhay natin ay hiram sa Diyos. Hiram sa Diyos. At saka, hindi natin pwedeng pagyabang ang bukas. Walang nakakaalam sa kabukas. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Amen ba? Sabi sa aklat ng Henesis, Kabanatang 2, Talatang 7, nasusulat doon, at
hinubog ng Diyos ng kanyang kamay ang katawan ng tao, pero walang buhay. Para magkaroon ng buhay, hiningihan niya. The breath of life. Kaya yung buhay natin ay nasa ating hininga. Iyan, ang bawat hinga natin ay pahiram ng Diyos. Pahiram ng Diyos. Na sa Diyos, bawat buhay mahalaga. Bawat buhay mahalaga. Kaya pahalagahan nyo ang inyong buhay. Amen ba? Pahalagahan din natin ang ating katawan. Huwag nating aabusuhin. Amen? Sapagkat iyan ay templo ng Diyos. Ginawa tayong templo ng Panginoon ang ating katawan. Hindi porket malakas ka pa, saksak ng pagkain sa iyong tiyan. Kailangan, kaya sinabi ko sa inyo, bato-bato sa langit, ang tatama namin sa inyo, huwag sa akin magagalit sapagkat nangyari sa akin. Kaya ngayon, sa bawat pangyayari sa ating buhay, may aral na iniiwan ang Diyos. May aral na iniiwan ng Diyos. Kailangan tandaan natin ang aral. So ngayon, ng national competition na Commonwealth competition na sa India, dati ang India, silver medal o bronze medal lang sa Commonwealth of Nations. Iba-ibang bansa yan. Ng Commonwealth Games na, ang ginawa naman ng national coach, pinakulong yung tatay. Para hindi matingnan ng kanyang atleta. Pero tinandaan ng bata yung bili ng tatay. Kaya nung naglalaro na, yung batang ito, 4 points behind doon sa kalaban niya. Bakit? Finals na yon. So yung national coach, kontento na sa silver. Second place. Pero ang sabi ng tatay niya, don't aim for second place. Give honor to our country with a gold medal. Gold medal. Sabi niya, kahit huling-huli ka na, you will still win the game if you follow my instruction. Kaya nung hulilat na siya, sa wrestling pala, bawat action, may points. May 3 points, may 5 points. So, ang sabi ng mga observer, wala na ito. Silver na naman ang India. Kunti na to. Pero, naalala niya, nang tinitingnan niya ang tatay niya, wala doon sa gallery. Kasi pinakulong nung national coach. Pero naalala niya yung hinulog siya ng tatay niya sa malalim na tubig. Naalala niya yon, nag-flashback sa kanyang gunita. Nasa malalim na tubig na siya, hindi siya sinagip ng tatay niya. Pero sa sariling yakas na tinuro sa kanya, may lakas ka. Gagamitin mo lang yon. You fight back. Fight back for life. Ito ang tatandaan mo. Kahit gaano kagaling ng sino man, may isang gagawin yan na mali. Hantayin mo yung kanyang pagkakamali. Saka ka kumilos. In slow motion, pinakita yon. Nang maalala niya yung turo sa kanya ng tatay niya. And there I learned a lesson from this. That's why, iba ang ating gawain ngayon. I am sharing to you now
my own personal experience. Sa akin, aking pakiwari, di ko lang sinasabi sa may bahay ko, baka ito na yung huli kong gabi. Pero naalala ko ang pangako ng Diyos. Ang sino mang mananatiling tapat sa akin, gagantimpalaan ko na mahabang buhay. Amen ba? So, nang maalala, di man niya nakikita ang kanyang tatay sa gallery, naalala niya yon. And slowly, yun ang kanyang ginawa. In one false move, yung kanyang kalaban na champion, naunahan niya. Yung pala, yung style na yon, ang equivalent ng points noon, 5 points. She was behind 4 points, but with one reminder from her father, ginawa niya yung turo ng kanyang tatay. Nanalo siya at nagkaroon ng gold medal ang India for the first time. Sapagkat nakakulong yung kanyang tatay, walang ginawa na lang doon sa kulungan, kundi manalangin. Nagdasal. Ngayon lang, pinatutunog na yung national anthem ng India, alam niya nanalo ang kanyang anak. May bigla naman na bumukas ng kanyang kulungan, yung janitor. Sabi nung ginagawa mo dyan, takbo siya ngayon. Tamang-tama nung pagtakbo niya, tatanggapin na yung award ng gintong medalya, at handang-handa naman yung coach na nagyayabang. Pero nakita nung anak yung tatay niya. Doon niya binigay yung medalya sa tatay niya. At ang tatay niya ang nagsabit ng medalya sa kanyang liig. Now, taas ang kamay niyo. God wants us to give him a gold medal. God does not settle for second place. God is always number 1. Amen ba? So, hindi basta buhay ang binigay sa atin ng Diyos, kundi isang buhay na ganap at kasiyasya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon ang tanong, kayo ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Ako'y buhay na patotoo. Laging sinasabi ko sa inyo, nang tawagin ako ng Panginoon, wala kong malay, wala kong alam. Isa lang ang alam ko. Ang hindi ko alam, alam ng ating Diyos. Amen ba? Gusto nyo maging number 1? Sa lahat ng bagay? Gusto nyo gantimpalaan ng mahabang buhay? At hahantong sa buhay na walang hanggan? Sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na dapat sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral siya, iginhawa ang aking buhay, at tumuhin ang bulan, tumuhin tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya siya na
purihin ng Panginoon. O, taas ang iyong kamay. Eh. Anong ibig sabihin ng PBA? Pagbabagong anyo. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabago. Tatandaan nyo, maliban na tayo ay magbagong anyo, magbagong isip, magbagong puso, magbagong nguso, hindi tayo masasama sa mga pinaghaharian ng Diyos. Gusto nyong humaba ang buhay? Anong pipiliin nyo? Anong number? Oh, hindi si Brother Mike yun, ha? Tungkulin nyo yun. Ang nakakaalam na ng mabuting dapat gawin, ngunit hindi niya ginawa, ay ano? Nagkakasala. So, kayo dyan sa Laguna, bagamat hindi ko kayo napuntahan, magsama-sama na kayo. Magkaisa kayo para maging number 1, buhay. Isang tabi na ang personal na alitan. Huwag na tayong magkanya-kanya. Magkaisa tayo para matuwa sa atin ang Diyos. Ako'y naniniwalang ang bawat isa sa atin ay kikilos. Gayahin nyo yung kwento ko tungkol doon sa atletang India na babae. Kung sinunod niya yung national coach na ang pangarap ay silver, nakakasiguro ng silver. Wala siyang gagawin na, kundi magpatalo. Pero natandaan niya yung aral ng kanyang tatay. Tatandaan niyo, walang tatay at nanay na mangangaral sa isang anak na makakapamahamak sa kanya. Kaya mga anak, tandaan niyo ang aral ng tatay at nanay niyo. May kalakip na pangako ang Diyos diyan. Yang ang unang utos na may kalakip na pangako, hahaba ang buhay mo sa balat ng lupa, pagpapalaing ka sa lahat ng bagay. Sa gawaing ito, sino ang tinuturing yung ama? Ako yun, di ba? So, wala akong tinuturo sa inyo na makakasama sa inyo. Lahat makabobuti sa inyo. Kung napapasama kayo dahil galit kayo sa akin. Kayo yung lahat na galit sa akin, mahalin nyo na ako. Amen ba? At sama nyo ko lagi sa panalangin nyo. Magpanalingan tayo sa isa't isa. Tatandaan nyo, ang ating Diyos ay laging handang tumulong. Pagtapong ko sa inyo, isa lang isisigaw nyo, Lord, help me. Para sa ano? Para marami kayong maakay na bumuto sa buhay. Hindi kayong maakay doon na bumuto sa kanila. Amen ba? Anong sisigaw nyo? God bless you.